secret. Proverbs 18:8. Ito problema. The words of a gossip are like choice morsels. They go down to the inmost part. Ang sarap pakinggan pag buhay ng iba pinag-uusapan, hindi buhay mo, di ba? Umamin. Uy, alam mo ba? Ano yun? Si Kwan. Si ano? Talaga? Yung tenga mo na napakaliit dati, biglang gumagano, no? O minsan hindi ka na makasali sa usapan, umiikot na sa likod nag-uusap, gumaganon. Di ba? Yan yung sinful nature ng tao eh. Pag pinag-uusapan, buhay lang may buhay, parang something in you, sinful, na nagiging active, bigla ka na lang nagiging attentive sa pinag-uusapan, kahit minsan ganun kalayo. O biglang dadaan ka, makikapi-kapi nga, pakiano nga. Gagawa ng paraan. Pero alam nyo, kasalanan po ang pagchichismis. Kasalanan po yan. At ang nagchichismis pa naman, ang marites at parites, hinahanapan niya ng dahilan, makati kasi dila niya eh. May makati ang tenga, gusto naman marinig. Pinagtatagpo yan ng demonyo. Pero the truth is, sabi ng Bible, ang nagchichismis ay isang taong traidor at bakla. Sa Juhiya, pag ikaw chismoso, chismosa, i-DDA ka. Sa Juhiya, pag leader ka, worker ka dito, i-DDA ka. First attempt ng chismis, warning. Second, DA. Na-DDA po. Pero sa Pilipinas, may batas po ang gossiping at saka slander. Gossiping and slander can lead to penalties under Philippine law, including imprisonment up to 6 months or fines of 20,000 for slight slander and more severe penalties for grave slander or libel, ayon sa Respicio Law Office to, which can include imprisonment from 6 months to 4 years. Ka nakakulong. Wala lang. Nagkwentuhan lang kami. Ang kinento mo, buhay ni Jesus hindi, buhay ng may buhay. Sana kung buhay ni Jesus yan, wala tayong kaso dyan. So, ang sabi dito, 6 months to 4 years and fine ranging from 40,000 to 1.2 million. Mabigat ito, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, mabigat pala magchismis. Mabigat pala. Kaya, pantayan mo dila mo ha. Huwag makati.